Nagising ka na ba ng alas 3 ng madaling araw? Lagi ba nangyayari sa'yo yan? Well, hindi ka nag-iisa. Yung tipong sobrang himbing ng tulog mo, but suddenly, may parang gumising sa'yo. Pero hindi ka sure kung ano ba yon at ano ang dahilan. Or maaaring galing ka sa matinding nightmare or sleep paralysis. Tapos pagtingin mo sa orasan, alas 3 ng madaling araw. Madalas nangyayari sa akin yan dati. You see, we live in a spiritual world na may dalawang forces. Good and evil. Whether you believe it or not, may spiritual realm. Yan yung unseen things. Sabi sa Bible, we don't battle against flesh and blood. We battle against principalities. At yung spiritual realm ay malaki ang epekto sa physical world natin. Ang nakakalimutan kasi natin madalas ay kapag natutulog tayo, ang mundo ay patuloy pa rin umiikot. At ganun din ang spiritual warfare. Hindi ba kayo napatanong sa sarili nyo bakit most of the wickedness that takes place in this world occurs at night, sa gabi nangyayari? Bakit ang darkness ay laging associated with evil? I'm not saying na gabi lang umaatake si Satan. The Bible is very clear that the devil is like a roaring lion, seeking someone who may devour. So, itong mga demons, they are always around. And itong pagising natin ng alas 3, there's no specific explanation from the Bible kung bakit nangyayari yan. But, there's an event in the Bible. Ito yung time na, ito mababasa nyo sa Acts chapter 12 verse 3, ito yung time na nakulong si Peter. Kinulong siya ni King Herod. At bago siya ikulong ni King Herod, pinatay ni King Herod si James. So, habang nakakulong si Peter, during night time, an angel of the Lord came and rescued Peter. Ginising siya. Sabi, gising ka dyan, suotin mo yung sandals mo. Tapos yung mga kadena ni Peter sa kamay, natanggal. Etong si Peter, akala niya pa nga, vision lang yon. Pero ang ginawa niya, sinundan niya yung anghel hanggang sa makalabas sila, makawala sila sa kulungan. So, God rescued Peter by His angel. So, niligtas ng Diyos si Peter sa pamamagitan ng anghel. Ginising siya ng anghel. Etong si Peter, sumunod. Sumunod siya. So, naligtas siya sa tiyak na kapahamakan dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. That's maybe the case yung iba sa atin kapag nakakaranas tayo ng sleep paralysis or nightmare. Or maybe there are demonic spirits lurking around us. God can wake us up to save us. So, whenever you wake up at 3 a.m. and you cannot sleep, kahit pinupwersa mong bumalik sa pagtulog, hindi ka talaga makatulog, open the scripture. Maybe God has something to say to you through His words. Pwede ding nire-remind niya tayo to pray. Sometimes kasi hindi na tayo nagpe-pray bago matulog sa sobrang pagod, or minsan nakahiga na, komportable na, ayaw nang bumangon, tinatamad na. But katulad ng ginawa ni Peter, he woke up. He followed the Lord, he followed the angel, at naligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Showing na obeying and talking to God is better than comfort. So kung tinatamad kayong magdasal dahil masarap na yung pagkakahiga ninyo, always remember that obeying and talking to God is better than comfort. Amen.